Alam mo ba, hindi lahat ng lalaki na pinipili ng babae ay gwapo, mayaman o sikat. Minsan, sila pa yung tahimik, yung parang walang ginagawa, pero hindi mo mapigilang mapansin. Bakit? Dahil may naiintindihan silang bagay na hindi tinuturo sa eskwelahan. Ang psikolohiya ng attraction. At sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang 7 simpleng galaw. Hindi para manipulahin ang babae, kundi para maunawaan kung paano talaga gumagana ang isip ng tao. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, ang lakas ng scarcity, huwag kang laging available. Sabi nga ng philosopher na si Arthur Schopenhauer, ang halaga ng isang bagay ay mas nararamdaman kapag ito'y bihira. Hindi lang ito simpleng quote, isa itong prinsipyo na gumagalaw sa halos lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa attraction. Pag-isipan mo ito ng mabuti, bakit mas pinipilahan ang mga bagay na limited edition? Bakit mas hinahangaan ang taong hindi madaling maabot? At bakit kapag biglang nawala ang isang tao, dun mo lang siya mas naaalala? Dahil sa katotohanan ito, ang utak ng tao ay mas nagva-value ng bagay na hindi palaging nandyan. Ngayon, i-apply natin sa sitwasyon mo. Kapag lagi kang available, lagi kang unang nagme-message, lagi kang nag-a-adjust sa oras niya, lagi kang naghihintay ng reply niya kahit ilang oras o araw pa yan, ang mensahe na napapadala mo ay hindi interesado ako. Ang napapadala mo ay, ikaw ang sentro ng mundo ko. At dito nagsisimula ang problema. Dahil kapag ang isang tao ang naging sentro ng mundo mo, automatic, nawawala ang sarili mong value sa mata niya. May isang psychological pattern na hindi napapansin ng karamihan. Kapag sobrang dali mong makuha, hindi ka na pinaghihirapan. At kapag hindi ka pinaghihirapan, hindi ka pinapahalagahan. Hindi dahil masama ang babae, kundi dahil ganito gumagana ang human nature. Ang effort ay nagbibigay ng value. Ang scarcity ay nagbibigay ng meaning. Pero malinaw dapat, hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pagiging busy, kunwari. Hindi ito tungkol sa pag-ignore para lang mapansin. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tunay na buhay na hindi umiikot sa kanya. Ibig sabihin, may sarili kang goals, may sarili kang routine, may sarili kang direksyon. At dahil doon, hindi mo kailangang isacrifice ang lahat para lang maging available sa kanya. Kapag ginawa mo to, may subtle pero malakas na pagbabago. Hindi mo man sabihin, mararamdaman niya, bakit hindi siya tulad ng ibang lalaki? Bakit parang hindi siya naghahabol? May iba ba siyang ginagawa na mas mahalaga? At dito pumapasok ang pinaka-importanting trigger, curiosity. At tandaan mo, ang curiosity ay hindi pinipilit. Ito ay ini-inspire. Ngayon isipin mo ang dalawang klase ng lalaki. Yung una, laging online, laging ready, laging naghihintay. Kapag nag-message siya, instant reply agad. Yung pangalawa, may oras na present pero may oras na wala. Hindi predictable. May sariling mundo. Sino ang mas iisipin niya bago matulog? Sino ang mas hahanapin niya kapag tahimik ang gabi? Hindi yung laging nandyan, kundi yung hindi niya kayang kontrolin ang presensya. Ito ang isang katotohanan na mahirap tanggapin. Kapag sobra kang available, hindi mo lang binababa ang value mo, tinuturuan mo rin siyang hindi ka pahalagahan. Dahil ipinapakita mo na kahit anong gawin niya, nandyan ka pa rin. At sa ganitong setup, walang tension, walang challenge, walang dahilan para habulin ka. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hindi mo kailangang mawala ng tuluyan. Hindi mo kailangang maglaro ng isip. Ang kailangan mo lang ay kontrolin ang access sa'yo. Mag-reply ka kapag may oras ka, hindi kapag may oras siya. Makipagkita ka kapag aligned sa schedule mo, hindi kapag bored siya. Magpakita ka ng interest pero hindi desperation. Dahil sa dulo ng lahat, ito ang totoo. Ang presensya mo ay nagiging mahalaga kapag hindi ito laging garantisado. At kapag natutunan mong kontrolin ang availability mo, hindi ka na basta lalaki na nandyan lang. Nagiging kalalaking hinahanap. Ikalawa, controlled mystery. Huwag ibigay lahat ng impormasyon. May isang bagay na bihirang aminin ng karamihan. Ang tao ay naa-attract sa hindi niya lubos na naiintindihan. Hindi dahil gusto niya ng komplikasyon, kundi dahil ang utak natin ay natural na naghahanap ng kasagutan sa mga bagay na kulang o bitin. Ito ang tinatawag na mystery effect. Kapag may isang tao na hindi mo agad mabasa, hindi mo agad ma-figure out kung ano siya, paano siya mag-isip at ano ang next move niya, automatic mas nagiging interesting siya. Ngayon i-apply natin sa sarili mo. Karaniwang pagkakamali ng maraming lalaki.
Sa sobrang gustong magustuhan, ibinubuhos nila lahat agad. Kwento tungkol sa buhay, sabay-sabay. Personal na problema, ibinibigay agad. Plano sa future, nilalatag na parang interview. At sa una, mukhang okay lang. Mukhang honest ka. Mukhang open ka. Pero sa likod nito, may nangyayaring kabaligtaran. Nawawala ang excitement ng discovery. Isipin mo ito parang panonood ng pelikula. Kung sa unang 5 minuto pa lang alam mo na ang buong kwento, alam mo na ang ending, ang twist at ang mangyayari, matutuwa ka ba? O mawawalan ka ng gana? Ganon din sa attraction. Kapag ang isang tao ay alam na agad ang lahat tungkol sa'yo, wala na siyang dahilan para magstay curious. At kapag nawala ang curiosity, unti-unting nawawala ang interest. Pero linawin natin, ang pagiging mysterious ay hindi pagiging fake. Hindi ito pagtatago ng totoo mong sarili. At ay control sa timing ng pagbubukas mo. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ibigay lahat agad. Pinipili mo kung kailan at paano mo ibabahagi ang sarili mo. May layers ka. At hindi lahat ng layers ay para sa unang usapan. Kapag ginawa mo to ng tama, may subtle shift ulit na mangyayari. Mapapansin niya, parang may lalim siya. Hindi ko siya agad maintindihan. May gusto pa akong malaman tungkol sa kanya. At dito nagsisimula ang emotional investment. Dahil habang mas may natitira pang tanong sa isip niya, mas nagiging involved siya sa paghanap ng sagot. May isang prinsipyo sa psychology. Ang bagay na pinaghihirapan mong intindihin, mas pinapahalagahan mo. Kaya kapag hindi ka agad nababasa, hindi ka agad nauubos, nagkakaroon ka ng tinatawag na mental space sa isip niya. At once na pumasok ka sa isip ng isang tao, mahirap ka nang alisin. Ngayon, tingnan mo ang 2 klase ng lalaki. Yung una, open book. Lahat alam mo agad. Walang sorpresa. Walang lalim. Yung pangalawa, simple magsalita pero may dating. May mga bagay kang gustong malaman pero hindi niya agad sinasagot lahat. Sino ang mas tatagal sa isip niya? Sino ang mas gusto niyang kilalanin pa? Hindi yung madali, kundi yung may depth na hindi agad nauubos. Ito ang katotohanan. Kapag ibinigay mo lahat agad, wala nang natitira para i-explore. At kapag wala nang i-explore, natatapos agad ang interest. Kaya tandaan mo to, hindi mo kailangang magpanggap na mysterious. Kailangan mo lang igalang ang halaga ng sarili mong kwento. Hindi lahat ay dapat ibigay agad. Hindi lahat ay para sa lahat ng oras. Mag-iwan ka ng espasyo. Mag-iwan ka ng konting kulang. Mag-iwan ka ng dahilan para bumalik siya at gustong malaman pa ang tungkol sa'yo. Dahil sa dulo, ang taong hindi agad nauubos, siya ang hindi agad nakakalimutan. Ikatlo, emotional contrast hindi laging mabait. May isang paniniwala na matagal nang kinakapitan ng maraming lalaki. Kapag mabait ka, magugustuhan ka. Pero sa realidad, hindi ito sapat. At minsan, ito pa ang dahilan kung bakit ka hindi napapansin. Bakit? Dahil ang utak ng tao ay hindi na-attract sa pagiging consistent na mabait lang, na-attract ito sa variation ng emosyon. Ito ang tinatawag na emotional contrast. Isipin mo ito parang musika. Kung ang isang kanta ay iisang tono lang mula simula hanggang dulo, walang taas, walang baba, walang pagbabago. Magiging maganda ba ito? O magiging boring? Ganon din sa interaction. Kapag lagi kang mabait, lagi kang sweet, lagi kang sumasangayon, nagiging predictable ka. At tandaan mo, ang predictable ay hindi exciting. Ngayon linawin natin, ang hindi laging mabait ay hindi ibig sabihin maging bastos o disrespectful. Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging arrogant. Ito ay pagiging totoo at may boundaries. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi mo gusto at kaya mong sabihin. May mga pagkakataon na hindi ka sasang-ayon at okay lang yon. May moments na hindi ka mag-a-adjust kahit gusto mo siya. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag lagi kang sumasang-ayon, ipinapakita mo na wala kang sariling stand. At ang taong walang sariling stand, madaling palitan, madaling kalimutan. Pero ang taong may paninindigan, kahit hindi ka laging sang-ayon sa kanya, nire-respeto siya. May isang malalim na prinsipyo sa psychology. Ang attraction ay lumalakas sa tension, at ang tension ay nanggagaling sa differences. Hindi sa pagiging pareho lagi. Kapag minsan tinatanggihan mo siya, minsan inaasar mo siya, minsan hindi ka agree, nagkakaroon ng emotional movement. At ang movement na yan ang nagbibigay buhay sa connection. Ngayon isipin mo ulit ang 2 lalaki. Yung una, laging oo, laging ikaw bahala, laging sige lang, walang resistance. Walang challenge. Yung pangalawa, marunong tumawa pero marunong din magsabi ng hindi.
marunong makisama pero hindi nawawala ang sarili. Sino ang mas may dating? Sino ang mas may impact? Hindi yung laging mabait, kundi yung balanse. Ito ang isang katotohanan na hindi komportable pakinggan. Kapag sobra kang mabait, minsan hindi ka nakikita bilang option, kundi bilang comfort zone. At ang comfort zone, hindi hinahabol. Ito ay tinatakbuhan kapag may mas exciting na option. Kaya ano ang dapat mong tandaan? Hindi mo kailangang baguhin ang pagiging mabait mo, pero kailangan mong dagdagan ng lalim at paninindigan. Maging mabait pero hindi uto-uto. Maging caring pero hindi dependent. Maging present pero hindi sunod-sunuran. Sa dulo ng lahat, ito ang realidad. Ang lalaking may control sa emosyon, marunong magbigay at mag-withdraw. Siya ang lalaking hindi madaling kalimutan. Dahil hindi lang siya nagbibigay ng comfort, nagbibigay siya ng karanasan. Ika-4, the power of silence. Hindi lahat kailangang sagutin. Sabi ni Friedrich Nietzsche, ang lalim ng isang tao ay nasusukat sa kanyang katahimikan. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong magsalita, gustong magpaliwanag, gustong patunayan ang sarili sa bawat pagkakataon. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi sa dami ng sinasabi na susukat ang value mo, kundi sa kakayahan mong manahimik. Pag-isipan mo ito. Bakit may mga taong kahit konti lang magsalita, pero kapag nagsalita pinapakinggan? Bakit may mga presensya na hindi maingay, pero ramdam mo agad? Dahil may kapangyarihan ang katahimikan na hindi kayang tapatan ng ingay. Ngayon i-apply natin sa sitwasyon mo. Kapag kausap mo siya at pinupuno mo agad ang bawat dead air, nag-e-explain ka agad kapag may misunderstanding, sumasagot ka sa lahat kahit hindi naman kailangan. Ang nangyayari, hindi ka nagmumukhang confident. Nagmumukha kang naghahabol ng approval at dito ka unti-unting nawawala ng impact. May isang psikolohikal na prinsipyo. Ang taong komportable sa katahimikan ay taong komportable sa sarili niya. At ang taong komportable sa sarili, automatic nagra-radiate ng confidence. Hindi niya kailangang magingay para mapansin. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman ang presensya niya. Pero linawin natin, ang katahimikan ay hindi pagiging awkward. Hindi ito pagiging walang ambag. An intentional control sa sinasabi mo. Ibig sabihin, pumipili ka ng tamang oras magsalita. Hindi ka reactive sa bawat sitwasyon. Hindi ka natatakot sa sandaling walang usapan. Kapag ginawa mo ito ng tama, may kakaibang epekto. Kapag may sinabi siya at hindi mo agad sinagot, mapapaisip siya. Kapag may tanong siya at binigyan mo ng space bago sumagot, mas pinapahalagahan niya ang sagot mo. At kapag may moment na tahimik lang kayong dalawa, imbes na awkward, nagiging intimate. Ito ang hindi napapansin ng marami. Ang katahimikan ay nagbubukas ng espasyo para sa emosyon. Kapag walang ingay, mas nararamdaman ang presence. At sa presence na yan, doon nabubuo ang koneksyon. Ngayon isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, laging may sinasabi, laging may kwento, laging may reaction. Parang takot sa katahimikan. Yung pangalawa, hindi madaldal, pero kapag nagsalita may laman. Komportable kahit walang usapan. Sino ang mas may dating? Sino ang mas may lalim? Hindi yung maingay, kundi yung may kontrol sa sarili niyang presensya. Ito ang isang masakit na katotohanan. Kapag sobra kang nagsasalita, nabubunyag mo lahat agad at nawawala ang sense ng mystery. At kapag wala ng mystery, bumababa ang interest. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo palagi. Hindi mo kailangang punuin ang bawat sandali. Minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang hindi mo ginagawa. Sa dulo ng lahat, ang lalaking marunong manahimik, siya ang lalaking may control. At ang lalaking may control, siya ang lalaking hindi basta-basta nakakalimutan. Ika-5, self-control equal attraction. Ang disiplina ang tunay na magnet. May isang katotohanan na bihirang sabihin ng direkta, hindi ka na-attract sa lalaking walang kontrol sa sarili. Pwede siyang gwapo, pwede siyang mabait, pwede siyang masaya kasama, pero kung hindi niya kayang kontrolin ang emosyon niya, ang oras niya at ang desisyon niya, unti-unti siyang nawawala ng respeto sa mata ng iba. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang taong hindi marunong mag-utos sa sarili ay susunod sa utos ng iba. At ito ang core ng self-control. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kakayahan mong pamunuan ang sarili mo. Ngayon, i-apply natin sa realidad. Kapag kausap mo siya at naiinip ka agad kapag hindi siya nagre-reply, naiinis ka kapag hindi siya available, napapadalas ang overthinking mo. Ang problema ay hindi siya. Ang problema ay wala kang kontrol sa sarili mong emosyon. At tandaan mo,
Ang emosyon na hindi mo kayang kontrolin, siya ang kokontrol sa'yo. At kapag nangyaring yun, makikita at mararamdaman niya. At sa puntong yun nawawala ang attraction. Pero hindi lang emosyon ang usapan dito. Kasama rin dito ang disiplina sa oras at aksyon. Kung ikaw ay walang direksyon sa araw mo, walang consistency sa ginagawa mo, madaling madistract at sumuko. Kahit hindi mo sabihin, lumalabas ito sa aura mo. At ang taong walang direksyon, mahirap pagkatiwalaan. May isang prinsipyo sa psychology. Ang stability ay nagbibigay ng sense of safety. At ang self-control ang foundation ng stability. Kapag alam niyang kaya mong kontrolin ang sarili mo, mas kampante siya. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi ka madaling matibag. Ngayon isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, emotional, reactive, dependent sa attention. Kapag hindi siya napansin, nagbabago ang mood. Yung pangalawa, kalma, stable. Hindi agad naapektuhan ng maliit na bagay. May sariling rhythm ang buhay. Sino ang mas may presence? Sino ang mas may dating? Hindi yung mas expressive, kundi yung may control. Ito ang isang malalim na katotohanan. Ang self-control ay hindi lang disiplina, ito ay signal ng mataas na value. Dahil ipinapakita nito na kaya mong maghintay, kaya mong magtiis, at kaya mong piliin ang tama kahit mahirap. At sa mundo ngayon kung saan karamihan ay impulsive, ang lalaking may self-control ay nagiging rare. At tandaan mo, ang rare ay attractive. Kaya ano ang dapat mong gawin? Simulan mo sa maliit. Kontrolin mo ang urge na mag-reply agad kung hindi kailangan. Kontrolin mo ang emosyon kapag hindi siya nagpakita ng interest. Kontrolin mo ang oras mo. Unahin mo ang sarili mong growth. Hindi ito overnight na proseso, pero bawat maliit na kontrol, nagbubuo ng mas malakas na version mo. Sa dulo ng lahat ito ang totoo. Hindi ka magiging attractive dahil sa sinasabi mo, kundi dahil sa kung paano mo pinapakita na kaya mong kontrolin ang sarili mo. At ang lalaking may kontrol, siya ang lalaking hindi hinahabol, kundi hinahanap. Ikapito, purpose over attention. May sarili kang mundo. May isang katotohanan na tahimik pero napakalakas. Ang lalaking walang direksyon, madaling mawala sa isip ng iba. Pwede kang maging mabait, pwede kang maging masaya kasama, pwede kang maging okay. Pero kung wala kang malinaw na purpose, wala kang hinahabol na mas malaki kaysa sa sarili mo. Unti-unti kang nagiging background character sa buhay ng iba. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, ang taong may bakit sa buhay, kayang tiisin kahit anong apaano. At ito ang pinagkaiba ng lalaking may purpose sa lalaking naghahanap lang ng attention. Pag-isipan mo ito, bakit may mga lalaki na hindi naman nagpapapansin, pero sila ang napapansin? Bakit may mga tao na hindi naghahabol ng validation, pero kusa silang hinahanap dahil may sarili silang mundo? At ang taong may sariling mundo, hindi kailangang manghingi ng atensyon. Ngayon, i-apply natin sa sitwasyon mo. Kapag ang focus mo ay, paano siya mapapasaya? Paano kanya magugustuhan? Paano mo makukuha ang atensyon niya? Ang nangyayari, nawawala ang focus mo sa sarili mo. At sa mata niya, nagiging obvious na siya ang priority mo. At kapag ang isang tao ang naging priority mo nang wala kang sariling direksyon, nawawala ang balance. May isang prinsipyo sa psychology. Ang tao ay na-attract sa taong may momentum sa buhay. Yung may ginagawa, yung may pinupuntahan, yung may sinusundan na path. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil may direksyon siya. Ngayon isipin mo ang dalawang lalaki. Yung una, laging naghihintay ng pagkakataon na kausapin siya. Laging available kapag may free time siya. Yung pangalawa, busy sa pagbuo ng sarili niya. May goals, may routine, may disiplina. Sino ang mas may dating? Sino ang mas may impact? Hindi yung may oras palagi, kundi yung may purpose. Ito ang isang malalim na katotohanan. Ang attention ay hinahabol, pero ang purpose ay hinahangaan. At sa long term, hindi ka pipiliin dahil sa attention na binigay mo, kundi dahil sa kung sino ka habang tinutupad mo ang purpose mo. Kapag may purpose ka, may mga bagay na nagbabago. Hindi ka na madaling madistract. Hindi ka na naghahanap ng validation. Hindi ka na natatakot mawalan dahil may direksyon ka pa rin. And ang energy na yan, ramdam agad ng ibang tao. At dito nangyayari ang pinaka-importanting shift. Imbes na ikaw ang naghahabol ng atensyon ang lumalapit sa'yo. Hindi dahil hinanap mo, kundi dahil nakita nila ang value mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hanapin mo kung ano ang gusto mong buuin sa buhay mo. Ayusin mo ang routine mo. Mag-focus ka sa growth, mentally, physically at emotionally.
Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magkaroon ng direksyon. Sa dulo ng lahat ito ang totoo. Ang lalaking may purpose, hindi kailangang magpahanga. Dahil ang ginagawa niya, ang disiplina niya, at ang direksyon niya, ang mismong nagpapatunay ng halaga niya. At ang lalaking may ganitong klaseng buhay, hindi lang napapansin, hindi siya nakakalimutan. Sa dulo ng lahat, hindi ito tungkol sa panlilinlang. Hindi ito tungkol sa pagiging dark para makuha ang gusto mo. Ito ay tungkol sa pagiging buo mong sarili. Dahil ang totoo, ang babae ay hindi nahuhulog sa script. Nahuhulog siya sa lalaking may kontrol sa sarili. May misteryo at may direksyon. Kaya simulan mo sa'yo. Ayusin mo ang isip mo. Palakasin mo ang disiplina mo. At tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang babae kapag ikaw mismo ay nagiging lalaking hindi kayang iwasan